Good morning, Michael of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang context nito is the sit down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na it needs a sit down. Pinut off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga I don't like talking about my life. So hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus VP SD. So kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Itong sinabi ni Inday Sara, makakarelate talaga ako. Parehas lang din sa trabaho natin na may mga kasamaan tayo. Yung mga problema nila sa bahay, dinadala nila sa trabaho. If you have a problem, just leave it at home. Just leave your baggage at home. Ganun lang yun. At saka, itong si BBM, siya pa yung may ganang magsabing na-deceive siya. Samantalang sila man yung gumamit kay Inday Sara. Lalo na yung kapatid niya, si Amy Marcos. Kung hindi siya namamagitan doon, kung hindi niya kinumbinsi si Inday Sara na tatakbo, mag-vice presidente, wala tayong problema ngayon. Ganun lang yun. Kasi diba sabi ni Inday Sara, gusto lang niya parang mag-mayor lang, maka 3 terms, ganun. Pero alam niya yung kakayahan niya. Yun yung ibig sabihin niya. Yung bansa, yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Yan yung ibig kong sabihin pag may katrabaho kayo, may coworkers kayo na yung problema niya sa bahay, dinadala niya, yung bagahe niya. Nakakabwisit yun, di ba? Siguro alam nyo yun, makakarelate kayo sa mga may katrabahong ganyan. Yung, pati kayo, mababad trip kayo kasi maapektuhan yung trabaho nyo Kasi yung problema niya sa bahay, dinadala niya Awayan sa asawa o ganun. Yun, tapos yung trabaho hindi na nagkalit-silit na Makakarelate talaga ako dito. Yan yung yung feelings mo, yung emotion mo. Hindi na yan importante, not relevant na yan sa trabaho mo. Huwag mong dadalhin. Kung baga, focus ka sa trabaho kasi yung pangako mo sa taong bayan, yung pinangako mo yung langit at lupa, tapos hindi mo tinutupad, may gana ka pang magsasabi about deception. Ikaw naman yung ginamit mo yung mga Duterte para sa iyong for your own good, para sa mag-gain lang ng para sa pansarili nyo, para sa pamilya nyo. Hindi nyo iniisip yung taong bayan na sila yung maapektuhan sa mga kalukuhan nyo. Diba? Marami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga
importante sa Noche Buena ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nagko-cocaine. Pero sobrang lamig niya na yung sipon, sir, mangiyak tissue. Huwag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin. Tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Okay. So yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng President at Vice President, di ba? Ako gani, sabi ni Saya pa, dawat-dawat raman na. Di ba? Dawat-dawat rana. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas yung deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw na musulti. Na I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Mahaba ng context. Okay?